Lumipas ang mga ilang araw, gabi at mga oras ay nasaksihan ni Jose Rizal na tapusin ang pagsusulat sa manuskrito ng El Filibusterismo. Inumpisahan ito ni Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya ay nagsanay ng mga medisina sa Calamba. Sa sumunod na taon, dito na siya nagsimula sa pagbabago ng mga banghay sa mga kabanata. At noong Marso 29, 1891, dito na natapos ang manuskripto sa Biarritz. Naging bahagi si Rizal ng ilang malupit na pangyayari. Nabalitaan niya ang nangyari sa kanyang mga pamilya at kanyang mga kaibigan na inaapi ng mga pari. Nang si Rizal ay nag-iisip ng mga himagsikan ng panahon nito, ay pinahayag din ng kanyang mga kaibigan ang tungkol dito, lalo na si Jose Alejandrino, isang mag-aaral ng enerhiya na kanyang nakasama noong 1890. Matatagpuan natin na si Jose Rizal ay naghirap at nagsakripisyo para lang matapos ang El Filibusterismo. Dapat rin natin hindi makalimutan ang dahilan nito. Sa alaala ng mga paring Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos at Don Jacinto Zamora, o mas kilalang Gumburza, ay naging isang inspirasyon para magawa itong El Filibusterismo ng Jose Rizal. At ayun na nga, marami nang pinagdaanan sa Jose Rizal. Ngayon siya ay nagsimula sa paglalakbay upang ma-print ang mga iba pang kopya ng El Filibusterismo para mabigay sa mga tao. Siya ay lumakbay ng mga ilang araw para lang makapunta sa siyudad ng Janta, kung saan nakasuyo siya ng pinangserhan na isa ring Pilipino na siya ay samahan. Nang magsimula ang Hulyo, ay tumanggap siya ng pasabi mula sa Meseganes Maritime na ang pasahe sa kanyang pangalan ay binayaran ng kaibigan ni Jose Basa. Sa mga sulat niya kay Basa ay inalabas niya ang pangkayamot sa bagay na iyan at sinabi pang nais na tuloy niyang itapon ang aklat. Noong unang linggo sa Agosto, nagkaroon ng saloobin na baka hindi matuloy ang pagpapa-imprinta subalit ang mga mag-iimprinta may tiwala kahit ang trabaho ay nagpatuloy. Dahil nga rin sa mga tulong ng mga iba pang kaibigan ni Jose Rizal sa mga pagkokopya, pag-imprinta, sa pagbabayad sa mga presyo para sa El Filibusterismo, natapos na sa wakas ng El Filibusterismo. Maraming inspirasyon at nakuha ni Jose Rizal para sa El Filibusterismo at sinulat niya ang sarili niyang katauhan bilang nasisimon sa El Filibusterismo. Marami tayong matutunan tungkol sa paggawa ng El Filibusterismo, gaya ng mga paggagawa ni Jose Rizal ay para sa mga tao ng Pilipinas, sa mga sakripisyo ni Jose Rizal para sa Pilipinas. Siya na ituturing bilang isang bayani ng ating bansa. At dito na magtatapos ang ating maikling kwento tungkol sa paggawa ng El Filibusterismo. Salamat at paalam.